We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita mula sa Luzon. Ako po si Cruz Zuniga. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Mga kapuso, matapos ang mahigit sa isang buwan na pagsipa sa presyo ng produktong petrolyo, magpapatupad ng oil price rollback ang mga kumpanya ng langis bukas, February 13. Inaasahang bababa ng 70 hanggang 90 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang 10 hanggang 30 centavos naman ang inaasahang bawas presyo sa kada litro ng diesel. Samantala nasa 20 hanggang 40 centavos ang posibleng ibababa sa presyo ng kada litro ng kerosene. Ang posibleng rollback sa presyo ay epekto raw na isinusulong na ceasefire sa pagitan ng Israeli at Hamas forces sa Middle East. Presyo ng sibuyas sa ilang pamilihan sa Pangasinan lalo pang bumaba kasabay ng anihan ng mga magsasaka. Ang detalye sa report ni Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sa pinakabagong datos ng Department of Agriculture Region 1, naitala ang 16 hanggang 41.18% na pagbaba sa presyo ng puti at pulang sibuyas sa rehiyon. Sa Mangaldan Public Market, bagsak presyo na ang puti at pulang sibuyas. Naglalaro sa 40 hanggang 50 pesos ang presyo ng puting sibuyas mula sa dating presyo na 180 pesos kada kilo, habang nasa 70 pesos ang kada kilo ng pulang sibuyas. Sabay-sabay na ang bungabong San Jose, kaya yung sibuyas bababa pag ganun maraming ani. Gustuhin man ng ilang onion retailers na mag-imbak ng sibuyas para samantalahin ang mababang presyuhan, hindi nila magawa sa pangambang masira dahil sa umiiral na El Nino. Pag ganito, hindi kami pwedeng mag-stock. Iba yung itsura iba talaga yung papasok ng storage. Direkta na rin daw na bumibili ang buyer sa mga magsasaka dahil mas mababa ang presyo. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, nanggagaling ngayon sa Tarlac, Nueva Ecija at Pangasinan ang supply ng sibuyas sa bansa. Sa ngayon, yung pupunta sa market, mas malaki pa rin compared sa nag-storage. Inaasahan namang bababa pa ang farm gate price ng sibuyas sa peak season ng anihan sa Marso at Abril. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nauwi sa aksidente ang drag race sa Candoni, Negros Occidental. Menor de edad na nanonood, patay ng masalpok ng motorsiklo. May detalye si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Tagpo ito sa isang drag race noong February 8 sa Candoni, Negros Occidental na bahagi ng kanilang dinagyaw sa Tablas Festival 2024. Pinagtutulungang maisakay sa ambulansya ang mga nasa gilid ng racetrack nang mauwi sa disgrasya ang karera. Ilang metro pa lang mula sa starting point ng karera ang motorsiklo nang nawala ng kontrol ang rider at dumiretso sa mga nanunood sa gilid. Ang rider wala yung makontrol ang motor kasi ang motor nga nabuyan yung motor kag naga siya managupad na siya. Patay ang isang minor de edad. Tatlo naman ang sugatan, isang babae, isang tanod at rider. Ayon sa hepe ng Candoni Municipal Police Station, agad pinahinto ang aktibidad matapos ang aksidente. Ikinalulungkot naman ng alkalde ng Candoni na si Mayor Ray Ruiz ang nangyari at nangakong magpapaabot ang LGU ng tulong sa mga biktima. Pangayo lang po pasahilo sa natabo. Hindi tamala ang gusto ina mo itabo. Insidente nga natabo. Dahil sa nangyari, ipagbabawal na ang mga event na ito sa susunod na taon. Mula sa GMA Regional TV, 1 Western Visayas, Eileen Pedreso, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Bilang ng mga nasawi sa landslide sa Maco, Davao de Oro umakyat na sa 55. Ang detalye ihatid live ni Argil, relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Argil? Chris, napapatuloy na search, rescue at retrieval operations lumobo na sa 55 ang bilang ng mga na-recover na bangkay mula sa ground zero ng pagguho sa barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Sa mga rescuer ang pinapapasok sa ground zero ng pagguho sa barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Tila naging ghost town na ang mga bahay. Makikita sa di kalayuan ang gabundok na lupa na itinambak na galing sa guho at mga nagtatrabahong bakho. Wasak at hindi na makilala ang isa sa mga bus na nahukay mula sa guho. During nakita yung bus, kinabukasan, nakita yung unit, wala talagang tao doon sa mga bus. Maliban doon sa isang jeep na nakita. Pero yung bus, pero mga after 3 days na kita yung ilalim ng bus, mayroong doon pa na may nakitang tao. Maingat ang mga rescuers sa paghukay at sa paglilipat sa body bag ng mga nakikitang bangkay. Tumulong sa rescue operation ang ilang tauhan ng minahan. Katuwang din sa paghahanap ang rescue dog ng Coast Guard Southeastern Mindanao na si Apa, na siyang nakatunton sa 3 taong gulang na batang survivor at ilan pang mga patay. Pagpapahingahin muna siya, pina-check up siya sa Provincial Veterinarian at binigyan ng vitamins bago muling sumabak. Ang tauhan ng minahan at batang 3 taong gulang na parehong nakaligtas sa pagguho, ikinuwento ng ama ng bata kung paano naiwan at natabunan ang bata, nakatatandang kapatid nito at kanyang asawa. Kasama sila sa dalaga. Ang dalaga man ang nagdala palabas. Kasi sabi ng mama, lang, dali mo yung bata palabas. Binisita sila ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na nangumusta at nagpaabot ng tulong. Yung kasama niya na okay na. Patay na. Ilibing namin kahapon, nasa yung ina niya. Dinalaw rin ni Secretary Gatchalian ang punerarya kung saan nakalagak ang ilan pang mga nasawi. Nag-abot din siya ng burial assistance sa mga naulila. Nanguna rin siya sa pamimigay ng cash assistance at relief packs sa evacuees na nasa Nuevo Iloco National High School. Landslide-prone area ang barangay Masara, batay sa pagsusuri ng Project NOAA o Nationwide Operational Assessment of Hazards ng Department of Science and Technology. Ayon sa provincial government ng Davao de Oro, handa raw silang magpatupad ng no-build zone policy o maghigpit at pagbawalan na ang pagtatayo ng struktura sa mga lugar na posibleng gumuho. Governor really expressed na they are going to implement na the no-build zone. Kasi pini-impose talaga ng MGB. So the governor said she has to share with the sentiment of and the policy of the MGB that there will be a no-build zone policy. Chris, ika-6 na araw mula nang mangyari ang pagguho ay pahirapan na umano ang pagkilala sa mga bangkay. Pero ayon naman sa National Bureau of Investigation na sila nagsasagawa ng post-mortem examination ay ine-examine nila ang fingerprint at ang mga gamit na kasamang nahukay sa bangkay. Chris. Maraming salamat, Argil, relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Pinatay ng mga residente ang 2 king cobras na nakita sa Toledo City, Cebu sa takot na matuklaw. Tutukan sa report ni Femery Dumabok ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Sa post sa social media page, makikita na nakabitin ang 2 patay na king cobra sa isang bakuran. Ayon kay Klein Coritico, isa sa kanyang kapitbahay ang nakakita ng mga king cobra pasado alas 3 ng hapon noong Huwebes, February 9. Nakapulupot umano ang 2 ahas. Sa takot na makatuklaw ang mga ito, lalo na sa mga bata sa lugar, minabuti ng mga residente na patayin ang 2 king cobra. Pagkitaan ng tawhana sa kanang 2 ka banakon, yang daw gidali og puspos. Okay na kuyawan sad siya. Ang nakapupong siya ma'am kay duhura man gud na siya kung karon ma'am dagan kay mga balay-balayan yung mga bata. Unang gidali niya puspos kasi niya maadto niya sa mga balay-balay ma'am ba. Dagdag ni Coritico, hindi ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng king cobra.
Nitong Enero, may nakita rin silang king cobra sa kanilang barangay. Karon na jud di ma'am katong nauso nga nay kubra-kubra ma'am nga nang mga nagapan man karon na jud ma'am ng gawas di. Sa una kay nangibitin ng gawas ma'am pero dili ingani nga mga kubra ordinary nga bitin na jud ma'am. Bunsod ng sightings ng king cobra sa barangay, nananawagan ang lokal na opisyal sa mga residente na agad ipagbigay alam sa kanila kung may ganitong insidente. Doon nga, sagutan mo sa barangay, mo siya nga ipakaton. Dahil mga tanap pag dito sa city, kung ato ba ng tatsyo ng mga tuwana, mananapa kung ato ang makita. Inabisuhan din ng mga residente na magdobli ingat. Dahil sa sunod-sunod na sightings, una nang nanawagan ng DENR 7 na i-turn over ang mga nahuling king cobra sa kanilang tanggapan. At kung maari, huwag itong saktan. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bisdak, Femery Dumabok, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Presyo ng ilang bulaklak sa Lipa City, Batangas tumaas ng 500 pesos kada bouquet ilang araw bago ang Valentine's Day. Abala na sa paggawa ng mga pre-ordered bouquet sa hilera ng flower shops sa Lipa City sa Batangas. Inaasahan daw kasi nila ang pagdagsa ng mga customer ilang araw bago ang Valentine's Day. At habang papalapit ang araw ng mga puso, nagtaas na rin sa presyo ng mga bulaklak. Umaabot na sa 500 pesos ang itinaas sa presyo ng kada isang dosena ng mabibiling bulaklak. Ang dating nasa 1,300 pesos na bouquet of 12 flowers, mabibili na ngayon sa 1,800 pesos. Habang ang kada stem naman ng rose, naglalaro na sa 200 pesos na dating mabibili lang ng 100 pesos. Nananatili naman sa 500 pesos ang per stem ng sunflower. Pero wag daw mag-alala ang kanilang customers dahil pagdating ng araw ng mga puso, hindi na sila magtataas ng presyo sa bulaklak. Kinilala ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN ang Baguio City, Tabuk City sa Kalinga at Ilagan City sa Isabela matapos makamit ang criteria ng ASEAN Clean Tourist City Standard. Isinagawa ang pagkilala sa bansang Laos. Ilan lamang sa mga naging pamantayan ang kalinisan ng lungsod kung saan kabilang sa sinuri ang solid waste management at health sanitation, maging ang security, risk reduction management, environmental advocacy and programs at tourism services. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. 3 ang patay at 14 naman ang sugatan matapos maaksidente ang magkakamag-anak sa Tiplex sa Rosales, Pangasinan. Nakatutok si Russell Simorio ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Nauwi sa malagim na trahedya ang biyahe ng magkakamag-anak mula sa Caloocan City. Ang sinasakyan nilang van nagpaikot-ikot sa kalsada sa bahagi ng Tiplex na sakop ng Barangay Tumana West, Rosales, Pangasinan. Sa investigasyon ng pulisya, pumutok ang gulong ng van sa bandang likod, dahilan para magpaikot-ikot sa kalsada at bumangga sa barrier. Dead on the spot ang 3 katao, kabilang ang matandang babae at 2 lalaki. Dinala sa Urdaneta City District Hospital ang 14 pang sakay ng van, kabilang ang driver. Sugatan sila sa aksidente. Sila po ay tumilapon sa labas yung mga namatay. Then base na rin po sa pagtatanong natin, sila po yung mga nasa likuran, bandang likuran po ng sasakyan. Patungong Minor Basilica ng Manawag, Pangasinan ang mga biktima para magsimba nang mangyari ang aksidente. Tumanggi ng humarap sa kamera ang mga nakaligtas sa aksidente. Pero kwento ng isa sa kanila, 5 beses na nagpaikot-ikot sa kalsada ang van. Maayos naman daw ang takbo ng van nung una hanggang sa bigla na lang pumutok ang gulong. Hindi rin nila inaasahang papali ang gulong dahil bagong bili ang sasakyan. Base sa investigasyon ng Rosales Police, nakitaan na ng problema ang gulong ng van bago pa man ito gamitin ng mga biktima. Bukod sa marami ang sakay ng van, isa rin sa mga nakikitang dahilan kung bakit lalong nagkaproblema ang gulong ng sasakyan ay dahil mahaba-haba ang kanilang biyahe mula Caloocan hanggang sa Manawag dito sa Pangasinan. Naiuwi na sa Caloocan ang bangkay ng mga biktima. Inilipat na rin sa isang ospital sa Caloocan ang mga sugatan ayon sa pulisya. Paalala ng pulisya sa mga motorista, laging i-check ang gulong, ilaw at preno ng sasakyan bago lumarga, lalo kung mahaba ang biyahe.
Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang bangkay ng hindi pa nakikilalang lalaki ang natagpuan sa Baguio Athletic Bowl pasado alas 4 ng hapon noong Biyernes. Ayon sa pulisya, natagpuan ito ng isang saksi mula sa construction site sa loob ng complex. Tinawag pa raw ng saksi ang atensyon ng lalaki pero hindi siya sumasagot kaya agad niyang inireport sa otoridad. Sa pagresponde ng 911 medical operatives, idiniklarang wala ng buhay ang lalaki. Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa insidente upang matukoy ang kanyang pagkakakilanlan at kung ano ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Dumagsa ang mga biyaherong pabalik sa Batangas sa Port of Calapan kahapon. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Achievement unlocked ang bakasyon sa Antipolo sa Rizal ng pamilya De La Cruz. Pabalik na sila sa Calapan City sa Oriental Mindoro matapos ang mahaba-habang bakasyon. Kasi po parang iba naman yung view from Mindoro. Ayun. Tsaka ang church kasi doon, di ba, parang international shrine na. Mas kakaunti na ang mga pasahero sa Batangas Pier. Hindi gaya sa Port of Calapan, mahabang pila sa ticketing area ang naranasan ng magsisibalik pa Batangas kahapon. Nagbakasyon sila at sinulit ang long weekend sa iba't ibang probinsya. Inaasahan natin yan at ating mga BPA personnel, sir, ay 24 hours na naka-duty. Sa tala ng pamunuan ng Pier, mahigit 2,000 ang outbound passengers sa pantala ng Calapan. Tuloy-tuloy lang ang biyahe ng mga Roro pero may 2 fast crafts umanong nagkansela ng biyahe. Subalit ang ating fast craft vessels ay nag-cancel ng kanilang mga biyahe. Ang isa dito ay 2 linggo nang hindi bumabiyahe, samantalang isa naman ay nag-cancel dahil sa lakas ng alon. Mabilis na napupuno ng pasahero ang mga bus na nakaabang lang sa terminal ng Batangas Port. Nag-recharge muna ako since long weekend. Inano ko yung time for family talaga. Basta pag dumawang yung barko, napupuno agad. Within 5 minutes, makakaalis agad yung bus. Tiniyak namang sapat ang bilang ng mga bus na maghahatid sa mga pasahero papuntang Maynila. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pasintabi po mga kapuso, iniinda ng ilang residente ang mabahong amoy na sumisingaw mula sa tinaguriang Dead River sa Calasiao, Pangasinan. Ang detalye sa report ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Problema ng ilang residente sa mga barangay ng Nalasyan at Banawang ang mabahong amoy na sumisingaw mula sa bahagi ng Marusay River sa Calasiao, Pangasinan. Ang baho nila minsan madaling araw, minsan hindi para-parehas po ang tanghali, ganun. Mahirap po kasi parang may kabag. Mabaho talaga po. Karaniwang gabi sumisingaw yung mabahong amoy mula sa ilog kaya naman apektado yung pagpapahinga o yung pagtulog ng mga residente. Kung papansinin natin yung ilog ay meron pang naipon na konting tubig sa ilog at karamihan sa mga water lilies ay nabubulok na. Yan daw ang dahilan kung bakit sumisingaw yung mabahong amoy mula sa ilog. Ayon sa Municipal Environment and Natural Resources Office, itinuturing na Dead River ang bahagi ng ilog sa mga nabanggit na lugar matapos itong saraduhan at i-divert ang ilog para maiwasan ang pagbaha sa mga barangay. Pero matapos itong masaraduhan, wala nang madaluyan palabas ang naipong tubig. Po yung mabahong amoy dahil po yun doon sa ating mga water lily. Pero ang office po is patuloy pa rin po sa pag-aaral or tumitingin tayo ng other ways kung ano bang pwede nating gawin or i-convert yung ating mga water lilies. Pero sa ngayon, syempre, yun nga po, clean up drive pa rin po talaga ang ating remedyo. Nagtakda ang Menro ng araw para malinisan ang ilog, tatanggalin ang mga naipong nabubulok na water lilies. Makikipag-ugnayan ng Menro sa mga opisyal ng barangay na sakop ng ilog. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kumamada ng 16 points ang pambato ng Letran na si Daniel Padilla upang pataubin ang JRU Light Bombers sa score na 102-64 sa pag-arangkada ng NCAA Season 99 Juniors Basketball Tournament. Sa ibang laro, binuhat ni Lebron James Daip ang Perpetual Junior Altas sa kanilang panalo kontra LPU Junior Pirates 89-75.
Nakapagtala ng 22 points, 5 rebounds, tig-4 na assist at steal na sinamahan pa ng isang block si Daep. Nag-ukit din ng panalo ang San Sebastian Staglets kontra San Beda Red Cubs 83-79. Wagi rin ang EAC Brigaders kontra sa Benil Greenies sa score na 78-75. At naitala rin ng Mapua Red Robins ang kanilang unang panalo matapos talunin ang Arellano Braves 82-78. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Aabot sa 3 hektaryang forest fire ang sumiklab sa Baguio City. Pasado 3:00 ng madaling araw kahapon nang sumiklab ang sunog sa mahigit sa 3 hektaryang kabundukan sa bahagi ng Camp John Hay sa Baguio City. Sunod-sunod ang dating ng mga bumbero, forest ranger at mga volunteer para maapula ang apoy. Ayon sa BFP, mabilis na kumalat ang apoy kaya nahirapan sa pagresponde. May ilang linya rin ng telekomunikasyon ang nadamay sa sunog. Inabot ng mahigit sa 7 oras bago naideklara ang fire out. Hindi pa tukoy ng BFP ang sanhi ng sunog. Wala ring nasaktan sa insidente. Nakumpiska sa drug buy-bust operation ang mahigit 15 million pesos na halaga ng iligal na droga sa Vinsons, Camarines Norte. Nakaalerto si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Arestado ang 2 high-value individuals sa ikinasang drug buy-bust operation ng mga otoridad sa Barangay Santo Domingo sa bayan ng Vinsons, Camarines Norte nitong Pebrero 9 ng gabi. Nakuha sa mga ito ang nasa 2.2 kilos ng hinihinalang shabu na nasa 14,960,000 pesos ang halaga at 40 gramo ng hinihinalang cocaine na nagkakahalaga ng 212,000 pesos. Isa sa 2 lalaking sospek ay residente ng Camarines Norte, habang ang isa naman ay mula sa Camarines Sur na matagal na raw minomonitor ng mga otoridad. Inaalam pa ng pulisya kung miyembro ba ang dalawa ng isang malaking drug syndicate sa Bicol Region at iba pang lugar. Lalo na at may pagkakahalintulad daw sa mga nasabat na iligal na droga sa Metro Manila ang packaging ng shabu na nasamsam sa mga ito. Sa tala ng PNP Camarines Norte, ito na ang pinakamalaking halaga ng iligal na droga na nasamsam sa drug operation sa naturang probinsya. Nasabat sa magkahiwalay na drug buy-bust operations sa Mandaue City, Cebu ang hinihinalang shabu na may halagang aabot sa 7 million pesos. Unang naaresto ang 32 anyos na sospek sa operasyon ng pulisya noong Huwebes, Pebrero 8 sa Barangay Subang Dako. Nakuha rito ang 100 grams ng shabu na may street value na 680,000 pesos. Habang noong Biyernes ng gabi, naaresto naman ang isang 56 anyos na high-value individual. Nakuha sa kanya ang mahigit 1 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 6.9 million pesos. Kasalukuyang nasa kustudiya ng mga otoridad ang mga naturang sospek. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, ngayong araw ng Lunes, ang shearline pa rin ang umiiral sa eastern section ng Visayas habang northeast monsoon ang umiiral ngayon sa malaking bahagi ng Luzon. Ayon sa Pag-asa, posible ang heavy to intense rain sa eastern Visayas, Capiz, Aklan, Iloilo, Bicol Region at Romblon dahil sa shearline. Pinag-iingat ang mga nakatira sa landslide-prone areas at sa posibleng flash flood. Habang sa Luzon, muling umiiral ang hanging amihan kaya inaasahan ng maulap na kalangitan sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon. Posible rin ang isolated rain showers kaya't iba yung paghahanda pa rin ang abiso sa publiko. Ilang araw bago ang Valentine's Day, binuksan na sa publiko ang Valentine's Village sa covered court ng bayan ng Irosin, Sorsogon. Ang naturang aktibidad ay bahagi ng Love and Art Month celebration na pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Irosin. Makikita sa lugar ang iba't ibang booth na puno ng makukulay at naggagandahang disenyo na patok sa mga residente at bisita lalo na sa mga kabataan. Agaw atensyon din ang Tunnel of Umbrella na mas nakadagdag pa sa ganda ng lugar.
Libre ang pamamasyal dito na magtatagal hanggang sa katapusan ng Pebrero. Ang naturang aktibidad ay isang paraan daw para maiparamdam ng LGU ang saya at pagmamahal sa publiko ngayong buwan ng mga puso. Ng mga ganitong programa ay libre po namin na binibigay sa tao dito po sa Irusin para po, kasi alam naman natin na ang gobyerno ay para talaga sa tao, para mapili nila na kada pamilya, mga bata na may pasyalan sila na gabi-gabi na libre. Matagumpay naman ang sinagawang GMA Regional TV Bloodletting Day noong February 9, araw ng Biyernes. Sa kabuuan, 866 ang nalikom na bags ng dugo mula sa iba't ibang regional TV station sa bansa. Kabilang ang mga himpilan ng GMA Davao, General Santos, Cagayan de Oro, Zamboanga, Iloilo, Bacolod, Cebu, Dagupan, Ilocos, Naga at Batangas. Taon-taon, isinasagawa ng GMA Regional TV ang Bloodletting Day katuwang ang Philippine Red Cross. Nagpapasalamat ang GMA Regional TV sa lahat ng nakiisa sa hangaring ito na matugunan ang pangangailangan sa dugo ng mga kapuso natin. Donate blood, save lives. Energetic performances ng cast ng Love, Die, Repeat sinabayan ng fans sa Apalit, Pampanga. Silipin sa report ni John Ponsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Walang kapalit na saya ang na-experience ng Kapuso fans sa GMA Regional TV Kapuso Mall Show kasama ang cast ng GMA Prime Series na Love, Die, Repeat sa Apalit, Pampanga. Hyper-energetic performance mula kay Kapuso actress Valin Montenegro ang kinagiliwan ng crowd. Malayo sa ginagampanan niyang karakter bilang si Chloe na may pasample sa nakakagigil na lines. Shot! Alam mo, iba ang may pakialam. Sana may alam! Todo hiyawan ng fans nang haranahin sila ng nakakakilig na song numbers ni Kapuso actor Sian Lim. Mahal na mahal kita, hindi pa sinilisip mo. Mas tumindi pang excitement na mag-perform ang bida ng palabas ni si Angela na ginagampanan ni Kapuso Ultimate Star Jeneline Mercado. Host si Sparkle artist Brent Valdez na game din na nag-perform at nakipagkulitan sa crowd. Ibinahagi ni Sian ang selebrasyon niya ng Chinese New Year ngayong taon at nagpasalamat sa lahat ng fans. Sakto lang naman, kain lang, and that's pretty much it. Thank you so much for having us here, and we hope to get invited with more shows. Habang sina Valin at Jeneline nag-share naman ng kanilang plans this coming Valentine's Day. I just recently got married. So, chill na muna tayo. Huwag tayong makisabay. Kasi parang we had a whole day of our wedding na super saya namin. And may work kasi kami, may shooting kami. Nag-shoot kami ng movie ni Den. So, doon kami celebrate ng Valentine's Day. Dapat everyday Valentine's Day. Ang Jump Pack event na ito pinag-usapan at nag-trending pa sa X. Thank you po sa lahat ng pumunta dito sa oras ninyo para makisaya ngayong hapon dito sa Apalit, Pampanga. Maraming salamat po sa suporta ninyo. Nagtapos ang event sa isang group photo kasamang cast at ang Kapampangan fans na nakisaya sa Kapuso Mall Show. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, John Ponsoy, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakaminit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters.
Kami ang Regional TV News, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.